sarili. Magkasalanan, huwag nang mag-alinlangan pang tayo'y kanyang sasamahan. Kailan ay di tayo iiwan. Kailan ay di tayo iiwan. Oh, bayan ng Diyos, nasa pamarihan mag-iwan at mag-iwan. Pawit ng sikat, iba'y sa kalangitan. Muli ng Diyos na buhay ay matulungan. At pinag-iiwan pa, kaming ay nalikay sila. Gloria in excelsis manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, may binuksan mo para sa amin ng ito ng kalamdaman sa pananalig na inganak sa kamatayan. Ipakala mo sa pagbihiraw namin sa Pasko ng pagkakalay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaniwalagan ng buhay mo sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang muling pagkabuhay ng Kristo ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Sa harap ng sambayanan ng Cornelio, isinaysay ni Pedro kung paano iniligtas ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng Kristo. Pagbasa mula sa mga gawa ng Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siyang ang hirap. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos
saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Diyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sana ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na tapat sa kanilang Panginoon sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kanilang nag-aalsa ng pumipinit lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, magtutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat inandog na ang ating korderong pangpaswa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paswa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa bisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na si Kalito. Purihin siya sa Kristo hain para sa tao, nagligtas na kordero na makasundo tayo ng amang lumishanin ng mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano bang Maria ang iyong mga nakita? Puntal ni Kristong nabuhay, liwanag na at kalinginan. Ang hiyang ng malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay ka talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y din natin kapamasko maamang tupa, magsali tayo sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpulit sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, nabaroon si Maria Magdalena sa libingan. Narating niya na ang isla ng batong pangkit sa pinto ng libingan. Dahil dito, parang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mga Kawensis at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang sabing alagad ay nagpunta sa libingan. Tapos sila ay tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Lumubo ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kalibingan, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kalibingan at ang kanyang ibigay sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kalibingan, kundi itiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na karanang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa niya naunawaan ang nasasal sa kasulupan.
na kailangan din mabuhay sa Yesu Cristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po ninyo mga kapatid ng magandang umaga at batiin nyo ng Happy Easter. Palampakan naman natin ang Panginoon. Muli na ang Panginoon na inyong mabuhay. Mga kapatid, alam po ninyo, tayong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga celebrations, di ba? Halos lahat lahat ng bahagi ng buhay natin, binibigyan natin ng celebration, di ba? Minsan na, di ba, kapag nalaman buntis yung babae, no? May celebration ang tawag doon sa celebration na yan. Pag nalaman babae o lalaki yung kanilang anak, ang tawag doon? Yun, no? Di ba? Tapos, kapag sumilaw na, yung binyag naman, may celebration, may kantahan, may kainan, lahat may celebration, di ba? Ano pa, kapag birthday, may celebration, di po ba? Kapag kasal, may celebration. Lahat ng bahagi ng buhay natin, may celebration. Kahit na living, di ba? Ay, namatay din pag-celebrate natin, buti naman ang namatay na, no? Lahat may celebration. Di po ba? Kasi gusto natin laging masaya. Di po ba? Gusto natin laging masaya. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, magsaya ka. Ha? Tapos na yung pagdadalamhati natin sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat tayo ay magsaya. Katulad nga ng sinabi ko kagabi, ngayong araw na ito ay araw na dapat ay magdiwang sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos upang ang kaligtasan ay maganap para sa ating lahat. Amen? Kaya tayong mga tao ay dapat laging masaya because we are Easter people. Sabihin nga niyo, Easter people. At ang awit natin bilang mga Easter people ay Alleluia. Sabihin nga niyo, Alleluia. Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Amen? Mga kapatid, alam po ninyo, lahat ng pagdiriwang sa buhay natin, no? Binyag man yan, kasal man yan, birthday man yan, wala yang halaga kung ang ating Panginoon si Kristo ay hindi muling nabuhay. Ang lahat sa buhay natin ay nakasumpong ng malalim na kahalagahan, ng malalim na kahulugan sapagkat ang ating Panginoon si Kristo ay muling nabuhay. Pero aminin man natin o sa hindi, maraming mga tao para bagang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo ay isang kaganapan lang, bahagi lang ng kasaysayan. Bakit ipagdiriwang? Bahagi lang ng kasaysayan. Kung kaya, yung iba sa mga sumandaling ito, habang tayo ay nagsasalubong, yung iba naman ay tulog na tulog. Naghihilig pa. Hindi na ako makasama doon, ano? Buti na lang, nag-alarm ako. Di ba? Para walang pakialam, walang dating sa buhay nila ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero mga kapatid, kailanman ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi pwedeng maging baliwala sa atin. Sapagkat tayo ay mga nilikha ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan mula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At ang ating Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay. Ang buong sanlibutan ay bago at binago. Di ba? Ang sanlibutan na namumuhay sa kasalanan. No, ang ating Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay. Ito ay tanda ng tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan. Kung kaya ang mundo ay naging bago, pinanibago ng Diyos ang sangdaigdigan. At hindi lang ang sangdaigdigan ang pinanibago ng Diyos, kundi pati ang kalangitan. New heaven and new earth ay sumilang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At ang ating Panginoon sa Kristo, dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay, dapat tayong lahat ay mga buhay na saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo rin nakikita sa buhay natin, nakikita sa bawat isa sa atin, tunay na tunay, may epekto
epekto, may dating ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sa madaling salita, tayo ay buhay na saksi na si Kristo ay muling nabuhay para sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, napakinggan natin kung paano si San Pedro ay buhay na saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Pero bago yan, balikan muna natin yung naging buhay ni San Pedro. Diba? Noong ating Panginoong Kristo ay hulihin. Isa si Pedro na tumago. Isa si Pedro. Diba? Na nagtakwil lang naman, ano? Para bagang itinanggi niya. Oh? Yung tamang term. Itinanggi niya ang ating Panginoong Kristo. Ilang beses? 3 beses. Diba? 3 beses niyang itinanggi ang ating Panginoong Kristo. Subalit sa huli, pinagsisihan niya ang kanyang mga pagkakasala. Kung kaya noong ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay, ano ang nangyari kay Pedro? Dahil siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tinanggap niya ang kapatawaran mula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At sa ating Ebanghelyo, nakita natin si San Pedro hayagang nangangaral patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kamakailan lang si San Pedro nagtatago, takot na takot. Hindi man lang masabi na kaibigan niya ang ating Panginoong Kristo. Dahil ang puso niya ay pinangungunahan ng takot. Subalit, noong ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay, ang lahat ng takot sa buhay ni Pedro ay nawala. Kung kaya siya ay talagang masiglang nangangaral ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, ito ang pwedeng gawin sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Aalisin ang takot sa ating buhay at ipapahayag natin sa buhay natin kung paano si Kristo ay muling nabuhay. Amen? Akala natin itong pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay simpleng selebrasyon lang. Hindi. Ito ang pinakaina ng lahat ng selebrasyon ng tao sa sanlibutan. Kaya nga, ang muling pagkabuhay, ang linggong ito, ang pinakamataas na uri ng selebrasyon sa inang simbahan. Napakataas nito, higit pa sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat dito sa araw na ito, kinamtan natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung kaya tayong lahat ay may karapatang magdiwang sa araw nito. Tayong lahat ay may karapatang maging masaya sa araw nito sapagkat pinasasaya tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Bagamat sa tingin ng iba, ito ay simple lamang. Pero nung sinabi sa ikalawang pagbasa, tandaan ninyo, hindi ba ninyo alam na napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Parang simpleng libadura ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Pero tandaan natin, kayang paalsahin ang buong masa ng kaunting libadura. At ang kaunting libadura na ito ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At anumang buhay na meron ka ngayon ay kayang palibaguhin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Amen? Nalulungkot ka man ngayon, kaya kang paligayahin ng Panginoong Kristo ng muling nabuhay. Kapighatian man ang nararamdaman mo ngayon, kayang baliktarin ng Panginoong Kristo muling nabuhay ang kapighatian mo sa buhay. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, kayang baguhin ng ating Panginoong Kristo muling nabuhay. Sapagkat ito ay tagumpay ng Diyos at tagumpay nating lahat. Ano ang katunayan natin ng ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay? Simple lang. Umaga, madilim pa ng araw ng linggo, si Maria Magdalena ay pumunta sa libingan ng ating Panginoon. At sa kanyang pagpunta sa libingan ng ating Panginoon, nakita niya. Anong nakita niya? Nakabukas ang libingan ng Panginoon. Ito ang matinding patunay na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Kaya dapat tayo ay may malalim na pananampalataya sa muling pagkabuhay
ng ating Panginoon Jesucristo. Kahapon, ang buong simbahan ay nagtatanod sa libingan ng ating Panginoon Jesucristo. Habang si Kristo ay pumanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. At ngayong linggo, ang libingang ating tinatanunan na kung saan nakalabak ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay bukas na. At wala na doon ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bukas na libingan, ang siyang dakilang tanda ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Kung kaya si Maria Magdalena, nung makita niya ang libingan na nakabukas, nagmamadali siyang pumunta sa alagad ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at kay Juan na minamahal na alagad. At siya ang unang tagapagbalita, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang marinig ng mga alagad dito, dali silang pumunta sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kanilang nakita? Tunay na tunay ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Sapagkat ang natagpuan na lamang nila ang kayong lino, ang mga lamping na pinangbalot sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tunay na tunay ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. At dahil siya ay muling nabuhay, tayo rin ay binibigyan ng Diyos ng buhay at bagong buhay. Anong dapat natin gawin? Kailangan lamang natin manalig na tunay ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Paano tayo mananalig at ano ang panghahawakan natin na si Kristo ay muling nabuhay? Tandaan natin, nung bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, anong sinabi niya sa kanyang mga alagad? Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamakasalanan. Siya ay pahihirapan, siya ay mamamatay, at sa pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Mga kapatid, manalig tayo na si Kristo ay muling nabuhay sapagkat sinabi niya mismo sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ni Kristo muling nabuhay. Sapagkat itong salita ni Kristo na muling nabuhay at nagdudulot ng buhay sa atin, papalibaguhin niya ang ating buhay. Paninigalahin niya ang ating buhay. Bibigyan niya ng ibang kagalakan ang ating puso. Kaya mga kapatid, sa araw nito, tayo lahat ay nararapat na lagi nagagalak sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia! Alleluia! Magsitayo